Happy birthday, Alex. Last year pa kami nag-uusap nito, sabi ko magbe-birthday ako dito. Hello Yan. Hi, from UK. Now I think it's Bulabog Beach time. At gusto ko nagmamassage sa akin, guys. Boys, syempre. Ayun lang, guys, bakit ang mahal-mahal ng renta ng motor dito? Marami nagsasabi sa akin na magstay ako dito kung gusto ko, pero bili ba tayo? Mukha namang fresh siya, hindi siya pangat. Tapos karamihan sa makikita nyo dito ay nag-jogging. May mga tumatambay na mga lokal. So meron sila mga coffee. Guys, coffee latte. Ang bango ng kape. Hello guys, it's me again, Mark Paragas, and welcome back to another vlog here in Boracay. And guys, minsan kinukulak sa S, minsan OA naman, sobra-sobra sa S. So by the way guys, tapos na tayo sa Station 3, tapos na tayong suyurin ng Station 2, tapos na rin tayong suyurin ng Station 1. Now I think it's Bulabog Beach time. So bali, itong Bulabog guys, na pupuntahan natin ngayon, ito yung tinatawag nilang back beach. If ever malakas yung hangin sa main beach or sa front beach, yung mga water activities dito nililipat, which is sa side na to. And ngayon guys, nasa ano tayo? Bulabog Lakeland, kung saan yung makikita yung Boracay sign plus the Budget Mart sa tapas. And then nandito na yung McDonald's. Ayan, okay. So bali ang gagawin natin, from here siguro lalakarin natin hanggang dito sa Bulabog Road na to, tapos babagtasin natin. Tama ba? Babagtasin. Ayan, grabe na yung Tagalog natin. Susuyurin natin yung Bulabog. And alam niyo ba, may mga nagko-comment sa akin or nagre-request. Kasi most of the time, dito ako sa side ng Bulabog. Kung nasan yung way going to Calma Cafe, Black Attic. Sabi nila, kung pwede ko rin daw suyurin yung kaliwang side naman. Kung nasaan yung mga water activities, if ever malakas ang hangin dito sa main beach. So bahala na ha. And guys, ang weather ngayon medyo makulimlim. At alam ko in 2 days may paparating na bagyo, like papasok sa PAR. For sure, tapos nyo na ito panoorin. Nakadaan na yung bagyo. Kasi late ako mag-upload. So anyway, yun lang. Pakita ko sa inyo ha. Start tayo siguro dun sa may Andox. Papakita ko sa inyo pati yung mga store, mga restaurant, kahit ano. Ay, hello! Hello! Natuloy ka sa Pinetas, di ba? Opo. Dalawa nakuha mo? Yeah. Friend ko, birthday ko ngayon. Oh! Nakita ako Bulabog, nakita ko yung video mo. Buti tumakbo ako papunta rito. Oh, thank you. Nag-enjoy ka naman sa Pinetas. Ano pinaka-name mo? S.E. Sela yun eh, pero Kaya Alex talaga. Alex, Pinaliktad very ko lang. Gen Z ha, binabaliktad. Oh. Ayan, guys, kumain na to Hi, sa Sir Pinetas. Mark, nakita din Ayun. tayo. Nice to meet you. Happy birthday, Alex. Last year pa kami nag-uusap nito, sabi ko magbe-birthday ako dito. Today Last talaga year, birthday mo? opo. Oh, happy Diba birthday. last year pa ako sabi ko sana magkita tayo. Oo nga eh. Ayan. Thank you. Ayan, Thank you hi so mga much. Fanatic. Taga-saan ka sa atin? Las Piñas. Las Piñas. South lang din. Ang dami yung taga-South. Ako yung North. Oh, okay. Di Ay, friend ko tayo si Jeff. Yan. Ay, hello. Gagawa kami ng video kasi ngayon ako magpo-post. Yeah, ito. Ay, nag-ano. Mapapanood mo ito pero after a week pa. Sige, okay lang. At Ayan. least, yan. Happy birthday, Alex. Thank you, Sir Mark. I hope, Nakita rin syempre, tayo. more birthdays to come. Enjoy your big day. Celebration with your friend. Kasi na ano Ayan. ako dahil kahit mag-DIY lang ako dahil sa'yo din natin. Oh, thank you. Pero ilang you. beses na rin naman ako dito kasi may group kami dati. Sir Mark! Yan, Welcome sikat to na vlogger Boracay. ng Boracay. Ay, hindi. Mas marami pa Marami sigat pa, sa oo akin. nga. Pero okay lang. Ingat Marami kayo. pang time. Saya. Dito lang ako. Thank you, Sir. Oo nga, kasi kapon pa siya. Nagte-text. Bye-bye. Bye-bye. Ayan. So, Boracay side. So bali, ipapakita ko ulit sa inyo kung ano yung mga restaurant, mga shops na madadaanan natin sa buong Bulabog Beach ha. And may mga bagong bukas, may mga existing na. For sure, kung napanood nyo na yung Bulabog Beach natin before, na pagsuyo din, napanood nyo na to. Pero syempre, ang pinaka main purpose natin is to show you kung magkano yung price niya sa Agoda kapag low season. Dito yung low season na tinatawag, yung habagat season na. Kasi nga, karamihan, hindi preferred na pumunta dito ng maulan. Lalo na kung may bagyo. Yung flight pa lang, scary na. So by the way, gagamitin nating reference ang Agoda for an overnight stay, siguro month of July or August. Basta overnight stay siya, good for 2 person. And if you want to book any hotels, kung may napusuan kayo, you can book through Agoda. You can use my promo code MP Hotel Agoda. And kung gusto nyo naman mga water activities, tours, kahit hindi dito, sa ibang bansa, kahit sa ibang lugar, mapa-domestic or international, you can use my promo code MP Tour Agoda. Okay? Let's go. Let's start. Alright guys, so nandito na tayo sa Bulabog Road and ito,
May undocs dito kung saan ako madalas kumain. Tapos bago yung mag-undocs, meron diyang parang seafood restaurant, and then may laundromat dito, or laundromat or laundry shop just in case gusto niyo magpalaba tapos matagalan kayo dito, or sabihin natin for yung last day niyo gusto niyo palaban agad yung mga damit niyo. I'm not sure lang kung meron silang parang same day na labahan, kayo na bahala. Tapos katabi niya lang is merong Ice and Pure, which is Igiban. Bilihan na tubig. Kung may mga binili kayong mga 10 liters, pwede nyong palagyan ulit ng tubig dito guys kung gusto niyo. Tapos may lotohan dito. And then, ito naman, may Lake Suites Apartment. Hindi ko lang alam kung meron pa yan. Check natin sa Agoda. Tapos nandito na rin yung kilalang Yukatsu Boracay and Zugba Grill House. Alam niyo ba, itong dalawang yan, nagko-comment yan minsan sa mga post ko. Tapos, parang i-try ko naman daw yung hindi ko alam kung nakikipag-collab ba sila or may promo ba tayo or whatsoever. Eh hindi naman sila nagre-reply pag nag-comment ako. Madalas for sure yung Yukatsu nakikita niyo kay Boracay Daily. Tapos itong Sugba, marami na rin nagbablog dyan. Kayo na lang bahala. Kung gusto niyo ma-experience, go for it. Dito naman sa Helera na to, na mismo katapat lang ng Lakeland, may mga sanggipsal, may hot pot king. Hindi ko lang alam kung bukas pa yung iba ha. Tapos yung Eskinita na na-try natin before, which is doon, tuturo ko sa inyo mamaya, meron na siyang store dito, pinakamalaking store. Hindi ko lang alam kung lumipat na sila. Tapos meron din dito, alam kong accommodation. And then may souvenir shops, may sanggipsal, merong, ayun, Jeffrey Hotel. Tapos yung office ng Noljago doon, kung gusto nyong mag-book ng Red Whale, just in case wala kayong tiwala mag-down payment sa page nila sa Facebook, pwede kayo pumunta sa office nila, Noljago. Okay? Tapos, itong Bulabog Beach guys, ganito. Hello. May sarap ng mangga. Diyan tayo dadaan, papuntang Bulabog. And if ever dinire-diretso natin hanggang Calma Cafe, guys, pwede nyo lakarin ulit. Dito kayo lalabas sa kabilang side. Ganon siya. So, right after ng Sugba Grill House, tara, lakarin na natin. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. So guys, ito, nasa tapat na tayo ng Two Brown Boys, isa sa mga kilalang bar dito. Tapos, yung sinasabi ko sa inyo na Eskinita, dito dati yun, sa road na to. Tapos, hindi ko na alam kung ano yung mga accommodation na meron dyan. And then, meron ditong spa. Bago lang to, Malipay Spa. Check natin. Guys, in fairness, ang mura lang ng massage nila dito. Yung gusto kong deep tissue massage, nasa 500 lang for 1 hour. Ooh, panalo to ha. Tatry natin. At gusto ko nagmamassage sa akin guys, boys, syempre. Hindi dahil sa gusto ko ng boys ha. Gusto ko lang ma-hard talaga sila sa massage. Like alam mo yung sila na yung nagre-reklamo na parang hindi ako nasasaktan kahit gusto nila akong saktan. Okay, so anyway, bali meron ditong cafe spatula sa tapat natin. Tapos dental clinic. And ito rin yung kilalang Congas. And I think meron din sa Station 3 na Congas. And ito, Thailand, which is the Congas. And Vietnam represent yung Hanoi Pho. O, diba? And ito pa. Wait lang, may papakita ko sa inyo. Lydia Residence, Boracay, Philippines. Tapos guys, meron ditong isa pang branch, yung Mezerap na nakikita nyo doon sa may Tigers pabanda. Meron na rin sila dito guys. Ayan, kung gusto niyo, Meze Kitchen. Tapos may massage, JT Manukan. And alam nyo ba, may times na dito ako nag-i-stay banda, diba, sa may Bulabog. Meron din ditong karinderya kayo madadaanan. Nakakain na rin tayo dyan one time ata. Tapos ito bakante. And then merong office space for rent. And marami rin ditong mga mini sari-sari store. Tapos Danaru Spa. Kung naririnig nyo na. Ayan. Alright. So guys, naalala nyo ba ito yung pwesto na to? So bali dito may ATM. Tapos may panaderia dito guys. Bakery. Pwede kayong bumili ng pandesal dyan. And then, ito yung road na pinag-stayan natin before, which is the Mecasa Hotel. And then, meron ding Vargas sa Partel. Tapos, makikita nyo naman dito sa directory, may Hotel Mecasa, Hotel California, may Bluefield Coffee, which is ayun lang. Kanan lang kayo dyan. Tapos, may Lazy Dog. May shortcut na sila dito guys, going to the Lazy Dog, which is madadaanan din naman natin pag nandun tayo. And then,
Kite Surfing Center. So ito, may Casa Hotel. Alam nyo, okay naman sana dito guys eh. Kasi every morning, sobrang hangin dito. Ayun oh, mahangin, nakikita ko yung mga puno. Kaso yun nga lang, yung internet ako nagkakaproblema. Eh kailangan natin mag-download, mag-upload. Ganyan. Okay? So hindi muna tayo dito ha. Dito muna tayo. And then bakante na yan guys. Tapos may bago dito guys oh. Motorbike rental. Check nga natin pala kasi bet ko mag-rent ng motor before pa. Check ko lang kung magkano Malay Motorbike Service. So ang pinakamura nila ay matatawag ko bang mura? Bali 1 day na lang tayo, 24 hours. Small bike is 2.1, big bike 2.5. And then kung pang matagalan 15 days, meron sila 12,000 for the small bike, big bike 14, monthly 20,000 and 25,000 for the big bike. Oh. Ayun lang guys, bakit ang mahal-mahal ng renta ng motor dito? Alam niyo ba kung siguro magiging hindi. Actually, alam ko na yung isa sa mga rason, for sure, kung bakit ang mahal ng renta ng motor dito. Kasi siguro iniiwasan nila yung mga foreigner or mga turista na magrenta. Masyado magiging crowded at saka traffic dito sa Boracay. Plus, siguro na lang din yung pag-aangkat nila or kunyari bibili sila ng motor sa mainland, dadalhin nila dito, kasi halos parang kada kilos mo dito may bayad. Siguro yung permit ang nagpapamahal. Kaya mahal ang renta ng motor. Pero alam nyo, natry ko na siya Siargao, natry ko na rin sa Bohol. Almost 400 pesos to 500. Same goes with nung nagtry tayo mag-rent ng motor sa Chiang Mai at saka sa may Vietnam. Ay, hindi ako nagano. Para may idea ako. Para nasa 600 pesos per day lang talaga siya. Syempre sa inyo na yung gas. Okay, so nandito tayo sa kilalang Boracay side. And itong Bulabog Beach, kapag mag-ho-ho kayo, hop on, hop off, isa to sa mga station na pwede nyong babaan, pwede rin kayo dito sumakay. So nandito yung loading and unloading ng ho-ho! Louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. So guys, nandito na tayo sa Bulabog Beach. And bago natin suyurin itong facing the beach, itong kanang side, pakita ko muna sa inyo itong kaliwang side ha. Ito yung sasabi kasi nila na dito man daw ako sa kaliwa mag-vlog. Actually, may nakita ko kasi daanan dito kaliwa. Tapos, di ba itong road, may kaliwaan dyan, may mga accommodation din dyan guys. Kaya karamihan para mga transient house or apartment. Tapos dito, merong Tipsy Tide Bar and Grill. Ayan. And then ito, kapag napakalakas ng hangin sa beachfront, dito guys, pakita ko sa inyo. Dito guys sa pwesto to, dito sila nagtatayo ng activity dock. Pag sinabing, doon po sa back beach yung activity natin. Dito yun, makikita nyo pag mga 9 AM sobrang daming tao. Nagkataon na nandun na balik sa main beach ngayon, kaya walang tao masyado dito. And then alam nyo ba, ito na pag-usapan natin ito before, itong mga bahay dito sa taas. Nung nandito tayo, nagagala, may nakausap akong isang lokal dito na karamihan sa mga bahay na yan is abandoned na. I think nagkaroon sila ng issue before. Pero, let me tell you na guys, may mga nakastay dyan. Tapos meron pa nga atang Airbnb dyan. Basta karamihan sa mga hotel dyan pinagbawal because of the parang forest na dapat siya parang ganon. Hindi ko alam mo yung pinaka history niya na. Pero dyan nakatira si Miss Ann. Dyan kami nag-swimming. Dyan kami nag-sangyup sa bahay niya. And I'm not sure kung mapapanood nyo na mukhang mapapanood nyo yung latter part ng video natin ha. At itong gustong gusto ko dito kapag nandito ako sa Bulabog, kasi dito guys mahangin. Alam mo yung hindi tumatagak-tak yung pawis natin. And look Tapos ang water activities na meron dito kahit ganito kahangin is yung kite surfing. Marami kayong makikita dyan, pero wala ngayon maaga pa masyado. Alright guys, so as per request, susuyurin na natin itong kaliwang side ng Bulabog Beach ha. So bali nandun ulit yung Boracay side. Pag dinire-diretso niya, nandun yung Calma Cafe, Black Attic. Tapos ito yung may road na dyan going back to the Bulabog Lakeland kung saan tayo nanggaling. Tapos ang gagawin natin, dito naman tayo sa kaliwang side, diba? Tapos ito guys, pag dinire-diretso niya yan, ang tumbok nyo is yung mga bahay na yon, na mga puting bahay. Tapos dire-diretso nyo pa Robinson na. Ganito pala, natawa ako kasi paikot pala talaga yung mga daan dito going to the main road kung nasa yung Robinson. Pero ang gagawin kasi natin,
wala na masyadong accommodation dyan pag diretso nyo. Merong kalsada dito guys, pwede tayong kumaliwa. Nandun yung ibang accommodation. Yun yung feeling ko na tinutukoy nilang daanan ko para at least magkaroon kayo ng idea kung saan siya banda. Tapos meron dito, Katis Bistro, Bulabog Beach. Tapos guys, hindi ko nakakwento sa inyo, nung nagsuyod naman tayo ng Station 1, di ba sa Diniwid Beach tayo naligo. Guys, biglang nag-high tide. Nabasa yung gamit ko. Nabasa yung isang battery ko. Kaya ngayon, 3 battery na lang yung natitira sa akin. And pag salpak ko ng isang battery, hindi ko pala siya na-charge. So isang battery na lang yung natitira sa atin. Dahil sa kalumaan na ng battery, gamit na natin. Dati, umaabot siya ng 1 hour for the entire recording na yun ha. Ngayon, parang nasa 30 minutes na lang. Kaya if ever, bigla akong malobat, ang gagawin ko lang is susuyurin ko lang to. And pag dire-diretso nyo itong road na to, main road na rin yung labas, mag-i-trike muna ako, going back to Eurotel, mag-charge muna ako, and then pagbalik natin, dito na tayo mag-i-start sa may Boracay sign. Doon naman tayo sa kanang side. Ha, ganun. Okay, so ito na siya guys. Susuyurin natin itong daanan na to. Cardio na rin to. Yun nga lang, pagdating doon, hindi na mahangin, unlike dito. So, dead man na. Okay? So, dito naman guys, kapag wala akong nakitang price sa Agoda, ipapakita ko pa rin sa inyo. Search na lang sa Google kung nasan siya. Either Airbnb or baka nasa ibang platform or booking platform. From the Bulabog Beach side, ang kauna-unahang apartment or accommodation na meron dito is yung Vale Mi Boracay Apartel. At in fairness if ever dito palagi yung activity dock, napakalapit lang nyo. Like wala pang 1 minute. Yun na yung activity dock. Tapos katabi niya lang guys, may nakalagay dito Boracay Garden Retreat, rooms available. And then sa tapat niya, Diamond Yacht. Hindi ko rin alam kung open kasi nakalagay no trespassing. Ito yung mga mga van ng Diamond Water Sports, Diamond Edge. Oh. Tapos ito naman, wala, close na dating parang feeling ko kainan. And then meron ditong Lanterna Hotel, Italian Restaurant, Yoga, Shala. Shala. Tapos dito, may nakikita ko. Nagbe-base lang ako guys sa mga ganitong sign ha. Meron ditong laundry shop, meron din ditong water refilling station. But you rush and you open up just to close the door. Just to close the door. I stay up late trying to read your mind. I can't read your mind. Guys, nandito tayo sa isa sa mga pinakamurang accommodation dito. Dito lang pala siya, yung Happiness. Marami nagsasabi sa akin na magstay ako dito kung gusto ko. Pero I think more on bunk beds meron sila. Yung marami kayong makakasama sa isang room. Not sure kung meron silang mga private rooms Pero ito lang pala siya. Nandito pala sa side na to. Kaya pala, nung hinahanap ko siya, every time na nagsusuyo tayo ng mga hotels, usually sa beach, hindi ko siya makita kasi nandito lang pala siya. Happiness Hostel. Ayan. Diba? I think meron to sa Agoda. But your love for moves that change all the time. Change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Halfway in. You hit me up. Marami palang dito guys, maraming mga parang sari-sari store. Tapos yung iba na nakikita ko may sign, pero hindi ko lang sure kung open yung mga accommodation And then ito, Nonet's Place, nakalagay naman doon may available room daw sila. Ay, may mga refilling station din dito, water refilling station. May laundry shop ulit ako nadaanan. Nakakatuwa naman. Tapos halos wala na dito. Yung road na to, wala na ako nakikita, pero lakarin pa rin natin and then on to the next accommodation tayo or restaurant or whatsoever ha. Kanina kausap ko si Carlo, sabi ko ano bang meron dito sa road na to. Nasabi niya rin is merong school dito. Ayun. Namiss ko mag-aral. Charot lang. Ayun, nakakatuwa. Mag-aral kayo mabuti. Tapos guys itong road na to, meron din ditong loading and unloading zone ng hop on, hop off. So madadaanan nyo rin pala to. Grabe, ayan pinagpapawisan na ako ng bongga. Kasi nga dito sa part na to, hindi na mahangin. Doon lang sa Bulabog Beach talaga. And malapit na tayo sa main road.
Guys, kung nanonood na kayo ng mga vlogs natin dito sa Boracay, I think may nabanggit ako doon na may natry ako dito isang spa na sobrang galing nila. Like talagang Thai-inspired yung massage. Dito pala siya. Like pag galing tayo sa Bulabog, matadaanan pala siya. Pero usually kasi dito ako dumadaan lang sa main road. Yung sa Wadi Massage and Spa. Guys, kung gusto nyo ng talagang hard na hard, try nyo dyan. Grabe. As in, babae yung nagmassage sa akin, panalo. Tapos may karinderya. May mga barbecue, may adobo, may bopis, may ampalaya, may Bicol Express. Sarap. No rice. Tapos meron din mga ano dito, yung sari-sari store. Ang daming sari-sari store dito, guys. Tapos sa mga kapamilya natin dyan or ka-empinatics na Iglesia ni Cristo, meron kayong kapilya doon. May nakita ko doon. Okay, so we are done. So wala na accommodation dito, guys, right after nung school. Okay, so gagawin natin, guys, sasakay lang ako na e-trike. Mag-i-individual tayo. Ito na yung main road. Tapos may nakita ko dito, fried chicken, guys. Ayan, no, for 25 pesos only. Alam niyo ba, yung fried chicken, meron din nagbebenta niya sa tapat ng Eurotel, 50 pesos. Pero dito, guys, sa 25 lang. Bili ba tayo? Mukha namang fresh siya, hindi siya pangat. Eh, sige nga, bili tayo, papak lang tayo. At ito dalo to. Ito na lang, yung dalawa. Oh, mura lang, 25. Pero ano lang siya, smaller version. Ay, wait lang ate ha. Wala ata akong bariya. 5, 10, 20, 25, 28, 29, 30, 20 na lang. Naubos yung bariya ko. Ay, ito, pero nakatago. Taren. Thank you. Ayan. Uy, panalo na ito, 25. Ano lang pala siya, maliliit na version. So, nagdalawa tayo. Kainin natin, papakin natin. Tapos, ngayon, sasakay na tayo ng e-trike. Wait lang ha. Kita-kits tayo doon sa Boracay sign ulit, ha? Malilobad na kasi ako. Bye! So guys, may followers tayo na all the way from UK. Yan, si Roda. Hello Yan. po. Hi, from UK. Yeah, nice to meet you here. Finally, I met you. Yeah, followers guys. And nagbigay tayo ng stickers. Thank you. Nice to meet you ha. See you around. Oh, enjoy ha. Bye-bye. Nice to meet you. Bye-bye. 3 hours later. Guys, after 3 hours, ayan. Nakabalik na tayo ulit dito sa Bulabog Beach sa may Boracay sign. Ang ginawa ko kasi, nag full charge pa ako ng 3 battery ko. Alam nyo, from 6 spare batteries, 3 na lang natitira. Yung isa nasira kasi paghugot ko, natanggal yung handle. Tapos yung pangalawa, nalaglag sa sasakyan na hindi ko nahanap kung nasan siya sa loob ng sasakyan. Pangatlo, ito, dito, nabasa. Mahal-mahal pa naman ng batteries. Yun yung Ace Pro 2 ko. So anyway, nakabili naman ako, nag-order na ako sa Shopee. Class A na rin yung kinuha natin. Tapos bumili ako ng mas marami. Kasi parang sa isang original na battery, kapag bumili ka ng Class A, parang tatlo yung price niya, 3 peraso. So ayun, so anyway so dito guys, may mga nagtitinda ng tusok-tusok, like yung mga fishball, kikiam, tapos may katabi siya na nagbebenta rin ng ice cream. And then again isa to sa mga spot ninyo kapag magla-land kayo, dadaling kayo dito sa Bulabog Beach. Tapos may mga nagbabantay na dito, yung mga lokal na yan, nag-human drone yan, wag kayo. Tapos take din ng pictures at saka videos kung gusto nyo lang. Ang taray para siyang ginawang storage. Siguro kung taga dito kayo or aalis kayo ng isla ng matagal or maglilipat kayo, ayan. Wait lang, bakit ang luwag-luwag? In fairness, may mga na-meet pa tayong followers Tapos guys, sabi nila, Mark, ang gwapo mo pala. Ay, sabi ko, hindi po maganda po. So, wala yun sa girl. Ay, wala yun sa ganda o gwapo. Ibig sabihin nun guys, bumabalik na yung katawan natin. Nakikita nyo na yung dating Mark 7 years ago. Charot lang. Dami kong dada. So let's continue guys sa pagsusuyod ng Bulabog Beach for the hotel's accommodation na matatagpuan nyo sa Agoda. Okay, let's go. When the nights get slow, but then disappear. When the highs get low, I ain't your maybe. Tell me what it is.
So guys, karamihan pala sa mga accommodations na meron dito is pwede nyo matagpuan sa Airbnb. Pero just in case may pangalan sila, then we'll check kung nasa Agoda. Katulad nito, accommodation to guys, pero wala akong nakikitang pangalan. So check nyo na lang din sa Airbnb ha. Tapos ito yung way na to. Kanina yung sa may Mekasa Hotel, tinuro ko sa inyo, di ba may lazy dog? Ito yung sinasabi ko sa inyo daanan. Ito yung shortcut. Tapos pag tinumbok nyo ito, nandun din yung daanan going to Seven Stones, which is ito, yung susunod na natin pupuntahan. Maganda rin dyan yung lazy dog. Malakas din daw yung internet, pang mga VA. Tapos may scenario na nag-overnight tayo dito. And nakuha ko siya sa Airbnb guys. Dito, sa pwesto na to. Basta makita nyo itong turquoise green na bed. Ayan. Tapos katapat na katapat niya lang yung kilalang leaning tree. Which is ito guys kasi yung pinupuntahan kapag nagla-land tour. And alam ko ano yan. Parang may mga numbering yan. Kung time nyo na mag-picture, ayan, pipila lang kayo. Maganda dyan guys mga ganitong oras. Kasi di ba ang eksena nyo kapag dito kayo nagstay sa Bulabog area, sa beach, dito ang sunrise. Tapos ng sunset doon sa kabila, which is sa main beach or Long Beach na tinatawag nila. Kaya look at this. Nakikita nyo kapag nagpipicture kayo dyan, nasisinagan kayo ng araw, which is yun yung maganda para hindi kayo against the light. So I would suggest kung magla-lantern kayo, punta kayo ng hapon dito guys. And ito pa pala, habang naglalakad tayo, regarding lantern guys, alam nyo ba, isa sa mga vlog natin, I think yung sinuyod natin yung Station 2. Guys, out of nowhere, may tumawag sa akin na e-trike. Sir Mark Paragas, nagulat ako kasi wala, kilala din ako ng mga e-trike dito. Karamihan sa mga e-trike. Kasi nakikita nila yung vlog natin. At saka pag nagko-cover tayo kay Boracay Daily, for sure, na kikilala tayo. Yun, nakakatuwa. Tapos, nag-offer siya ng land tour sa akin. Sabi ko, sige nga kuya, kunin ko yung number mo para at least pag may time ako, mag-land tour, mag-isa. Yun. Eh, naisip ko, babalik kasi kami dito guys ng August 27 to September 3 with Shane and friends. Tapos sabi ko, sige kuya, kontakin kita by August para pagbalik ko dito, marami kami. At least hindi lang ako nag-iisa, di ba? Para hindi lugi. So, ayun. Bali, if ever naghahanap kayo ng land tour ha, mabait si kuya. Mabait. As in. Sabi ko naman sa inyo eh, napitin ako ng mga ganyan. Kaya ilalagay ko yung number niya dito. May nag-comment na rin sa akin na naghahanap ng land tour. Binigay ko na agad yung number niya. Kaya sobrang thankful si kuya. And then, sa Sunday, pag uwi natin, siya yung magpipick up daw sa akin sa hotel going to Cagban Port. So anyway, this is Seven Stones. Ayan. Ang alam ko nasa Agoda to. Isa yan sa magandang ano dito, accommodation. Tapos kapag gusto niyo ng mga tahimik, ayan guys, tahimik dito. Mas tahimik compared sa sa main beach. At saka wala pa atang parang nightlife masyado dito. Like siguro may mga inuman pero most of the time yung mga nagbebenta or mga restaurant na nagbebenta ng mga alak-alak dito maaga nagko-close. Next one is Palasa. O ito, kilala rin to guys, Banana Bay, Boracay. May mga ka-empinatics tayo guys na nag-i-stay din dito. Tapos The Monkey Tree, yung kanilang cafe and bar. Tapos dito naman yung Niu Ohana. May kainan dito oh, parang more on Pinoy food. Ay. Hello Kya, ang gwapo naman nun. Pati mga lokal no, walang paawat. Cause I'm way too grown to be messing with a love like this. I give you love, but you rush and go. Tapos katabi niya is Levantine, where the sun rises. This is a restaurant and bar. At saka most of the guests na nandito or tourists is mga foreigners guys. Kasi mas gusto nila yung mga laid back area ng Boracay. Ayaw nila yung maraming masyadong tao. Minsan naman pupunta naman sila sa main beach para maggala-gala. So after nung Levantine, private property na to. Hindi ko lang alam kung anong meron dito sa road na to. Okay, mahaba pa siya pero mukhang going to the main road na rin. Sige, on to the next one tayo. So guys, isa pa sa may pinakamagandang resort dito, itong Aqua Boracay. Maganda dyan oh, grabe oh. Yun nga lang, ang magiging ano lang dito, parang cons, talo ka lang sa biyahe. Lalo na kung gusto mong pumunta doon sa mga kaganapan sa Boracay, katulad nung sa main beach, gano'n. Kailangan mo talagang maghabal-habal or e-trike. Actually, habal-habal ata pwede dito. Yung e-trike lang hindi nakakadaan kasi may lusutan na doon sa dulo. And katabi niya guys ng Aqua Boracay is Black Attic.
Pero ngayon, the-attic na siya. And I think accommodation na siya, guys. Tapos, remember niyo yung Smooth Cafe sa Station 1, beachfront. Meron na rin dito, guys. Dito sa harap ng Smooth Cafe. Check lang muna natin yung dagat, ha? Na-curious ako. At saka lakas ng alon dito. Oh, ang ganda ng tubig nga, guys. Ayan, oh. Yung nga lang medyo madumi dahil sa lakas ng alon. Tinatangay niya lahat ng dumi dito sa Dalampasigan. Dalampasigan ba? Kasi pa ako gumagamit ng napakalalim na word. Tagalog words. Sana pala nagdala na lang ako ng banig. Parang ang sarap dito magstay. Oo. Tahimik. So anyway, after na attic is merong cafe dito. And I think this is also a kite surfing center. Tapos may restaurant dito. Nag-serve sila ng breakfast, lunch, and dinner. Ito yung Aisa 2. Aisa 2. Ay, ang ganda. Parang okay din dito. Tingnan nyo, ang dami puno. Ayan o, ang lilim masyado. Tapos dito, hindi ko alam kung meron pa to May Kestia, Romanian restaurant and bar. Dito tinuturo. Yan. Ito naman guys, ano bang pangalan nito? Wind Riders Residence. Parang feeling ko wala masyado nakastay. Kasi ang tahimik. Tapos wala mga ilaw yung mga rooms. Feeling ko kasi, karamihan sa mga accommodation dito, nakukulangan lang sa yung pagpapromote ba. Katulad nito, maganda naman yung location niya. I mean, kung gusto nyo yung tahimik talaga ha. Kasi malapit na tayo dun sa kabilang side. Tapos konting lakad lang, pwede kayo mag-e-trek or habal-habal. Tapos ito, walang katao-tao. This is a restaurant. Kaide Japanese restaurant. Ang ganda sana nung setup niya. Kasi yun nga lang, kung doon kayo sa main beach, parang tatama rin na kayo pumunta dito kasi dulo na siya, halos dulo. Wala na. Like private property na to. Tapos karamihan sa makikita nyo dito, nagja-jogging, may mga tumatambay na mga lokal. Tapos may mga nangingisda din na ata. And I think baka tumbok na natin ito is yung Calma Cafe. Check na rin. Tapos may police dito. O diba? Very safe dito guys. Huwag na kayo siguro yung mga papasok sa mga pinagbabawal na daanan. Huwag kayong gagamit ng pinagbabawal na gamot. Ganon. Okay. Kasi marami namang dito. Lookout. Police. Tapos ito pa ha. Maganda yung daanan. Diba? Kaya pwede kayo mag-jogging dito guys. And kung gusto niyo rin, abang kayo dito mga 5:30 for the sunrise. Yan. Yan sila. Yung mga nakaano dito, nakapwesto. And guys bawal mag-yosi. Okay? Kung adik na adik kayo sa yosi, ano nyo muna, pigilan nyo sarili nyo. May mga yosi spot dito around the area, around Boracay, lalo sa D-Mall. Ayan, kasi pag nahuli kayo, ay die. Fine. Alright, so kakadaldal natin, nandito na tayo sa Calma Cafe. Alam nyo, yung paglalakad natin, parang, bakit last time parang pagod na pagod ako, ngayon mas okay siya. Tapos wala rin masyadong tao. But you rush and you open up just to close the door. You stay close and I stay up late trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time. Changing all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah. Okay guys, so nandito tayo sa taas ng Calma Cafe. Actually meron din doon sa kabilang side na pwede nyo pwestuhan. Pero bababa ulit kayo kasi iba yung yung hagdanan niya going up. Tapos dito tayo before nagstay. Hintayin lang natin sila matapos. And then nagsiserve sila ng fresh, raw, and starters. Mga tuna, chicken salad. Tapos meron din silang plates and pasta. Meron din silang olive breakfast. At itong oras kayo nag-open? 6 a.m. po. Pero hanggang? start po ng start of operation po. 6:30 hanggang 9 p.m. daily. Siguro 6:30 to 9 p.m. One of the best spots to kasi maganda yung view. Dito yung sunrise, di ba? Yes po. Yan, may sandwiches din. Tapos syempre, coffee shop to, cafe. So meron sila mga coffee. Ay, chichi. May happy hour din sila from 4 p.m. to 7 p.m. In fairness sa coffee nila guys, nag-range siya, hot and iced na yun from 120 to 210. Tapos meron din silang matcha, may tableya, may tea, may fruit shake, may juice. At isa kong coffee latte. Latte ice. Ice. Tapos may mga sugar level ba yan? Or wala naman? As is na siya. Wala siya. As one ice coffee latte for 180 pesos.
And may 10% service charge sila dito. Pwede rin mag-ano dito guys. Like kung mga VA kayo, pwedeng mag-ano dito. Ayun, go pa naman nun. Ay. Tumingin sa. Kung mga VA kayo, dalhin yung mga laptops nyo dito, pwede kayo mag-work. Parang sarap no? Coffee tapos view. Ito yung mga ano eh, pinapangarap nung nakararami ng mga VA. Yung nakakapagtrabaho sila, di ba, syempre, kahit saan. A few moments later. Guys, coffee latte. Ang bango ng kape. Tapos wala na rin ata siyang sugar. Tapos grabe guys, ang ganda. Kalmado yung tubig. Siguro, if I were them sa Calma Cafe, na gano'n, putulan nila ng konti yung, ano, yung mga puno para katulad nito. Tulad niya, patuloy nila to, patuloy nila yan, para at least, diba, yung view mo, kita mo talaga yung dagat. Ganun lang. Tutubo pa rin naman yan. Tapos, may free wifi sila dito. Kung hindi kayo makakonect using the QR code, manual nyo na lang. And we are connected. Sarap lang ganito, yung parang, hindi man tayo masyadong napagod sa kakalakad, pero, alam mo yun, ito yung pang-relax natin, pang-chill. And sana guys, dun sa pinakita ko sa inyo ng mga accommodation, may magustuhan kayo. And syempre, pag nagustuhan nyo, alam nyo na kung saan kayo mag-book ha. Book through Agoda, you can use my promo code, nalagay ko lang sa baba. Uy, ang tapang. Wala nga talaga siyang asukal, at least, di ba? No sugar, no rice for 4 weeks na guys. And thank you sa mga naka-appreciate at saka naka-notice na lumiliit na tayo. Kasi yung Adam sa Apple ko, nagpapakita na siya. So ibig sabihin, alam nyo na, ano lang tayo, hinay-hinay lang, huwag yung biglain, basta no rice policy plus yung cardio natin, parang exercise natin, yung mga walk, and then pag may pinupunta tayo ng mga matataas na lugar, wala tayong ano, walang palya yun, go lang tayo ng go, di ba? Yung kasi yung parang cardio ko. At the end, kapag wala tayong travel na taon ng weekends, sumasayaw-sayaw na pulit ako. Like, babalik ako sa magsasayaw as a member lang. Umattend ako ng mga dance class. So actually guys, alam nyo ba? Marami tayong nagtatanong sa akin kung ano nga ba yung pinagkaiba na Station 1, Angol Beach, Station 2, Station 3, Bulabog, Diniwid, meron din New Coast. Kasi di pa ako nakakapag-stay ng matagal sa New Coast. Ganun din sa Pupa. Parang nadadaan lang ako. Pero depende kasi sa gusto nyo guys. Kung gusto nyo ng nightlife, kung gusto nyo na maingay, malapit sa mga markets, malapit sa mga ganap, or kung gusto nyo ng laid back, tahimik, yung gusto nyo mag-relax, yung maglalatag lang kayo ng banig, gusto nyo ng sunrise view or sunset view, halos lahat yan guys nandito. Kung gusto nyo ng malapit sa mga water activities, gusto nyo malapit sa mga restaurant, ganun, malawak ang Boracay, ikutin nyo. Pero kung ako tatanungin, I'm okay sa Station 2. Kasi hindi man tayo madalas tumatambay sa D-Mall, pero alam mo yung parang center siya ng lahat. Punta ka ng Station 3, punta ka ng Angol, Secret Beach, punta ka ng Diniwid, Station 1, punta ka ng Bulabog. Alam mo yung dadaanan lahat. Parang nasa gitna siya, Station 2, tapos spread out. Maliban na lang sa Station 0, kung nasan yung Movenpick, Crimson, at saka yung Shangri-La. Maliban na lang din sa New Coast. Meron pang tinatawag na ilig-iligan sa kabilang side pa yun. Siguro next time guys, susuyurin natin yung mga beaches. And may contact na ako dito guys. Kasi si Ann at saka si Dens, yung may-ari ng Idol Issues, mayroon silang kinakontak na habal-habal. Every time na gusto nila magpasundo or magpahatid, going back sa accommodation nila, sa bahay nila. Tapos kinuha ko yung number niya. Sabi ko, kuya, legit naman yun guys. Kasi sila yung mga naka-yellow na uniform dito ng habal-habal. Yun guys yung legit ha. Kung gusto yung mag-explore, magpahatid kung saan-saan, check nyo yung mga naka-yellow na uniform. At usually naka-stay sila doon sa kabilang side ng Sugba doon. Tapos ito na pala yung sinasabi ko sa inyo guys, nasa dulo na yung Calma Cafe, may bar dyan, club, yung Galaxy, tapos road na yan, malapit na dito yung isa sa mga pinupuntahan din kapag merong land tour, yung mangrove, nandiyan rin yun, tapos pwede nyo na rin lakarin going back dun sa Lakeland, which is gagawin natin yan mamaya, kasi gusto ko lang maglakad-lakad. Tapos si Carlo guys, ayan, kala ko kasama ko siya eh, si Carlo pala, first year college na siya, this coming pasukan. Medyo late yung pasukan nila dito sa Kalibo. I forgot, parang tourism ata yung kukunin niya or business management, parang ganyan. Sa Kalibo siya mag-i-stay and then every weekends na lang balik-balik siya dito. Ito, speaking. A few inches later.
Ayun guys, nakausap ko na si Carlo. May pupuntahan kasi kami right after this. Tapos mamayang gabi din, meron din. Sabi ko, sumunod na lang siya dito para sabay kami pumunta ng White Beach. Dito na kami dadaan sa kabilang side. So anyway, going back dun sa pinag-usapan natin kanina regarding sa mga main beaches dito sa Boracay. Di ba marami? So kanya-kanyang beaches guys. May kanya-kanya ring parang distinctive looks or feels kapag doon kayo nagstay. So unahin natin sa Station 1. Yung Station 1 kasi tinatawag yung na luxury zone. Luxury beach kasi nandun yung magagandang hotel, mga beachfront like yung The Lin, nandun din yung accommodation ni Heart Evangelista, Discovery, Ambassador, may Henan din doon. Tapos karamihan kasi ng mga nag-i-stay doon, mayayaman. Totoo. Kasi gusto nila ng magandang view. Yung paglabas mo, dagat agad. Tapos hindi masyadong maingay. Ganon. Tapos ang station naman, yung the epicenter, yung sasabi ko sa inyo, di ba? Gusto ko sa Station 2 kasi nandun na rin yung D-Mall, nandun na rin yung karamihan ng mga restaurant. Meron din mga coffee shop. Ito yung sasabi nilang best nightlife area ng Boracay. Diba? Lalo na kung mahilig kayo mag-party-party, nandun yung on bar, may epic bar, etc. And then for the Station 3, yan yung quiet side na. Quiet, tapos budget area, and then parang may feel ka pa na local vibes kasi karamihan sa mga nasa Station 3 is mga nandun nakatambay yung mga lokal. And then both Station 1 and Station 3, merong parehong activity dock yan guys. Kung saan man kayo malapit na accommodation, if ever kumuha ka ng water activities, doon kayo dadalhin. Either Station 3 or Station 1. Tapos, sa dulo ng Station 3, alam niyo naman, may Angol Beach. Sobrang tahimik. Walang accommodation. Tapos, pag dinire-diretso nyo ba, nandun yung secret beach na tinatawag nila. Pagdating naman sa Station 1, akala nyo, pag dulo ng Station 1, wala na. Kasi may bundok. Tapos, may makikita kayong cross sa pinakataas. Meron pa yun guys, nandun yung tinatawag nila keyhole. Pag diretso pa kayo, nandun na yung Diniwid Beach na isang spot din kung gusto niyo maka-witness ng napakagandang sunset. Lalo na kung maganda yung panahon ha. And then after Diniwid Beach, nandun na yung makikita ninyo na may nag-iisang hotel yung Microteba Wyndham. Tapos katabi niya, binansagan nilang mansion ni Manny Pacquiao. Pero hindi kay Manny Pacquiao yun ha. Okay? So meron ding tinatawag na Bulabog Beach, which is kung nasan tayo. Kapag mainit sa main beach, dito guys, sobrang lamig. At ito rin yung kapalitan niya na kapag walang water activities doon kasi sobrang lakas ng alon, nandito sa Bulabog, which is nandun sa kabilang dulo. And quiet din, tapos karamihan sa mga nag-stay dito is foreigner. Tapos pag nanggaling naman kayo sa D-Mall, sabihin natin kaya yung lakarin. Mga 10 minutes, nandito na kayo. And then, meron tinatawag na Puka Beach. Sabi dito, northern tip of the island. Doon naman, wala ring ka-accommodation sa mismong beachfront ha. Tahimik, tapos isa rin yun sa mga pinupuntahan kapag may land tour kayo. And then, karamihan doon, yung mga lokal na tinatawag nilang Sigbin Boys, mga Poka Boys. Tapos, marami na rin doon nagbebenta ng mga souvenirs like necklace, bracelet, mga shells, etc. At medyo malakas ang alon doon guys ha. Ingat-ingat kayo kasi share ko na lang na may nalunod doon before na isang turista tapos tinry siyang sagipin ng isang lifeguard. Nalunod din yung lifeguard guys. Kasi malakas yung current talaga sa Puka. Ilig-iligan. Ito yung ilig-iligan guys na hindi ko pa napupuntahan pero alam nyo ba, gine-gatekeep talaga yan ng mga lokal dito kasi nga ayaw nilang, alam mo maging puntahan ng mga turista dahil napakaganda pa nung beach na yon. Eh kaso, dumating yung point na finiture siya sa kapuso mo, Jessica Soho. Na-imbay yung iba. Na-imbay na, alam mo yung, ay, kaasar naman, yung mga ganun, hindi man talagang big deal masyado. Pero yun pa hindi pa natin napupuntahan. And then meron dito yung Tambisaan Beach. Yung Tambisaan Beach guys is kapalitan ng Cagban Port. Kapag medyo malakas yung alon, lumilipat sila doon. Maganda rin doon guys maligo. Tapos meron din parang abandon din na ginibang building na pwede kayong mag-picture spot. Like, peso-peso kayo doon. Maganda. Promise. Tapos, Station 0, kung nasaan yung Crimson, Shangri-La, and Mobile Peak. Guys, doon kahit lumot season dito, punta lang kayo doon, walang lumot doon. Tapos, napakatahimik. May semi-private kasi kapag doon kayo nagstay. Ang ganda ng dagat. Kunti lang yung mga tao, tapos puro foreigner. Grabe. Ano ba? Meron pa ba ako hindi na bigkas or new coast? For the new coast, hindi ko pa alam kung ano yung itsura ng dagat. Nakalimutan ko na. Kasi parang nung nagkaroon lang tayo ng experience doon yung kumain tayo sa may Chancellor Hotel. Nakapunta rin tayo ng Belmont or Savoy ba yun? Savoy Hotel ata. Pero hindi ko siya nalibot. Hindi pa ako nakapag-stay doon. Pero I think that's 20 minutes away from D-Mall. Pero ang maganda naman doon sa new coast, meron silang free shuttle din. Magpapa-schedule lang talaga kayo. And malayo siya sa Kabihasnan. May mga followers tayo nag-stay doon one time. Mas gusto daw nila dito.
yun lang yung nasagap ko Kasi nga, parang walang gawa. Kung gusto mo nang kumain dito, ayan, punta lang kayo ng D-Mall and so on. So, depende na lang sa inyo guys kung saan nyo gusto magstay or maligo. Okay? So, I'm so excited guys malaman kung saan nyo gustong magstay. And again sa mga nagtataka dyan na bakit ako na palagi nandito, pahingaan ko siya. Plus, may business po tayo dito. Okay? So guys, please share this video sa mga kakilala nyo na pupunta ng Boracay anytime soon and like nyo na rin. And syempre kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel Mark Paragas Official and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin not only here sa Boracay at sa mga susunod pa mapadomestic man at international. You can also follow me sa iba pang social media accounts, Facebook, TikTok, and Instagram. And feel free to join us as well sa ating Epinatics official broadcast channel sa mga updated kanaps, mga travel plans kasi malay nyo magkasabay-sabay tayo. So guys, palagi ko naman sasabi, enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment. Because you will never be at this age again, so please do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow. Bye!